96.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Ow! Ganon. Hay, nako. Diba? Ang dami pa rin mga nagtutrowback hanggang ngayon, no? Daming, kanina lang din sa programa ko, yan ang topic ko, throwback, pero mga palabas naman sa TV. Diba? Ang dami-dami mga palabas, oo nga. Mr. Bogus. Ang dami-dami. Nabot mo yan? Naririnig ko lang, Mr. Bogus, pero hindi na ako familiar sa Mr. Bogus. Akala ko si Cheria yan Boogeyman pala yun. Boogeyman. Diba? Alam nyo ba yun? Oo. Rinby. Rinby, meron pa rin yun. At yung pa rin yung lasa niya, hindi na nagbabago. No? Buti pa yung Rinby, hindi nagbago. Ang dami-dami. Yung mga palabas, no? Naalala nyo ba, no? Ang TV, no? 4:30 na. Nalipat ng oras yan, di ba? Pero di ba 4:30? 4:30 na, ang TV na, di ba? Ganon. Ang TV. Sa hapon. Tapos, wala. Batibot. MacGyver daw. Ay, sa MacGyver. MacGyver. Alam mo ba hanggang ngayon, yung coaching ginamit ni MacGyver, yung maraming ilaw-ilaw, ano pa rin siya, collector's item pa rin. MacGyver. Yung mga buton-buton na salita. Alam ko, may kakilala ko, yan ang pangalan niya. MacGyver. So alam ko na yung magulang niya, fanatic, no? MacGyver. 7212429 mga panggawi are waiting for a caller. 7212429. Hello po sa mga nakanta B1 at B2 raw. Ang ganda yan. Oo, bananas in pajamas, no? Sina B1 at B2 laging magkasama. Sa lahat ng oras sila ay masaya. Kaibigang oso ang kalaro nila. Sila ay sama-samang Basta ko be. Ano yun? Basta sila ay sama-sama kahit merong problema. At si mga kaibigang oso, no? Si Lulu. Ano yung show na nakakabulol? Alin? Teletubbies. Ba't nakakabulol? Di ba? Paano? Di ba, no? Yung mga mukhang alien. Sama-sama mo? Yun yung sagot. And the sun is, di ba? Tapos yung baby, di ba? Na mga ngayon, malaki na yung baby. Ano kaya nangyari sa baby, no? Kilala mo ba yung Teletubby? Si Tinky Winky. Siya lang. Tinky Winky, Dipsy, Lala. Tsaka si? Sino? Sino? Pow! Ganun lang siya Ganun siya, parang, alam mo yun, parang alanganing pinanganak siya, ganun. Yung, alam mo, alanganing may buhay siya. Tapos naalala nyo ba doon yung vacuum cleaner? Yung vacuum, lahat sinisip-sip niya. Ganun yung tunog niya. Batibot. Yung batibot, hindi ako masyado pero Classic yan, di ba? Classic yan. Pagmulat ng mata, pagising sa umaga, magbatibot. Mga bata. Magbatibot. Tayo nang magsaya doon sa batibot. Tayo na mga bata sa batibot. Pasigla. Kuya Boji, may kwento ka ba sa amin? Wala akong kwento. Umuwi na kayo. Saan ako galing ni Kuya Boji version? Paano kung ako yun, no? Diba? Kuya Chico. Ano na naman? Kwento na naman. Yung ganyan, no? Tingnan na Kuya Boji, magkwento ka na. Alam ko na, tanungin mo na lang si Ate Shena. Di ba, Ate Shena ba yung pangalan nun? Ate Shena. Si Ate Shena, malaking saging. Gusto mo ba to? Sino nga ba yan? Nasa piano Yung karakter, yan, sino yan? Ate Pongpagong, hindi, sino? Si Kikong Maching. Si Kikong Maching. Actually, si Ate Shena, nakikita ko siya sa PBA. Isa siya sa mga officers doon. Ngayon? Oo. Ngayon, si Ate Shena. Ate Shena. Galing, no? Doon na siya nag-work ngayon. Akala ko dati nagsabayan at saka yung at iba pa, hindi pala, magkaibang panahon pala yon. Matagal na pala yung batibot. Oo, classic na pala yung batibot. Semicolor na. Kilala ko to si Michelle. Pero taga QC din. Diba? Sa bagay, ang laki kasi ng QC. Michelle, saan ka sa QC?
Sa may Batasan Hills po. Oh. O, ayan, alam ko na yan, Batasan. Ba't mo alam? Well, hindi kasi napupuntahan natin yan, di ba? Yung papuntang Ever. Opo. Hindi, lalagpas mo siya. Lalagpas mo ba? Batasan eh. Oo, pero... ano nga yun? Ano ka ma'am? Side ka ng Batasan o side ka ng Lanay? Ano po? Malapit din po ako sa Lanay. Malapit Baka po doon ako mismo. sa Commission and Audit. Magkano na ang beer ngayon sa Lanay? Ano yung Lanay? Beer house. Ay, okay. Doon. Hindi daw siya nakapunta doon. Si Michelle. Hindi po, nakikita ko lang po yung signage nila. Pero may kakilala kang pumupunta doon. Ay, makakapit na kayo po namin siguro. So parang ang version sa amin ng Lanay ay Aurora. Meron niya yung mga taga San Pedro Binya, alam niyo yan, Aurora. Ay nako. Aurora. Lanay. Aurora sa Cubao po. Ay nako, hindi yun. Anong pinagkakabala ni Michelle sa buhay? Ano po, ano ba to? Nagtatrabaho po ako sa Ortigas. Ortigas, kapitbahay ka pala namin eh. Opo, pero day off ko po kaya nagkaroon po ako ng chance na makatawag sa inyo. Opo. Okay. Sige. Eh di, ano naman pala, lapit-lapit mo pala dito. Ortigas. Opo, Ano ito? sana lang po ako prestige. Kaya po kayo punta. Ito naman pala eh, doon sa gold na building. Oo, mga 5 dura lang na. Raffles po yun. Ay, hindi. Raffles po yun yung gold. Oo nga, Raffles Raffles yung pala. ano? Yung Yung doon katabi. pa. Doon tayo nag-Christmas party sa Prestige. Katabi ng parking lot. Opo. Oo, tama. Opo. Oo nga, no. Ikaw, Michelle, anong naaalala mong, palabas dati na Pinakalumang palabas. pinapanood mo talaga na Maalala gusto mo. mong ulitin sana ngayon? Ay, ano po, napapanood ko po yung mga palabas na yun, yung mga cartoons na Teddy, Charlotte. Ay, yung mga nakakaiyak na cartoons. Opo. No? Ba't kaya hindi maglabas ng horror na cartoons, no? Meron! naman. Na cartoons? Meron! Ano, Scooby-Doo? Hindi lang, naman nakakatakot. hindi lang siya pinapalabas sa Philippines kasi siya, Children's Hour yung umaga eh. Opo, Oo, tama so hindi siya po. pinapalabas. Pero may, Siyempre, cartoons di dapat pambata talaga. Sa bagay, hindi, di ba? yung Batman naman. Sa ibang bansa, merong Happy Tree Friends eh. Ayun, nagsasaktanan. Oo, di ba? Yung nagsasaktanan nga yun eh. Happy Tree Friends, puputulan ng bahagi ng katawan. Oo. Ba't nga kasi ganun? Pero yung horror talaga, no? Ano pa ba? Bukod sa mga cartoons, ano pang mga pinapanood mo dati, Michelle? Ano po, naabutan ko po yung Judge Bao tsaka MacGyver po. Talaga? Yes, Bak- hindi ko yun alam, Opo, ha? sa si Master Shaolin, yung Filipino po ata. Mr. Shuli! Sa matanda. Opo, sorry. Si Mr. Shuli, yung merong bigote na mahabang Karakter. ganyan. Opo. Di ba sa yung Channel parang 13 ba Balsasin yan? Pavarotti. O RPN 9? Oo. Ano ba yun? Ano bang palabas yun? Cooking show ba yun? Alam ko po cooking show yun eh. Saka yung Chinese po na babae. Yun, yung Nasa Chinese na umaga. baba. Siya yun, di ba yung Yung nag-iisa yung mukha niya, maputi siya. Na parang kakalagay lang ng chinchansu. Tapos, magluluto siya. Opo. At ang ganda ng paraan niya ng pagluluto, nakakaaliw kasi, Ang di ba? bilis. Ang bilis, oo, di ba? Siya pa, hinagis yung sibuyas, no? Pakipisa niya ng tubig, no? Tapos pagtingin mo, ano na yung gawa na, no? Yan Bakit na. para ikaw lang din talaga siya? Eh kasi lagi yung pinapanood yun. Pag naglilipat ako ng TV, pag napapadaan doon, napapatigil ako doon. Opo. Ganyan, no? Channel 7 po ata yun. Hindi, Channel 7 or 2? Hindi. Hindi ko alam, 5? Hindi, 9 siguro yun or 13. Alam ko RPN 9 yun eh. Opo. RPN 9, yung mga ganyan Opo, palabas. Opo. Diba? Opo. Na ang laging mga commercial, mga pangsabong, gano'n. Opo. Tanggal ng bulate. Nabutan ko rin po yun. Oo. Pag may boxing dati yan eh. Diba? Saka yung family rubbing alcohol. Na hanggang ngayon buhay pa, diba? Kasi po yun. Yung commercial din po ng Gold Eagle beer ba yun? O di ba ang tanda na ng Gold Eagle Beer, di ba? Gold Eagle. Kasabayan ng beer na beer eh, tsaka Manila Beer nung unang launching Unang nila. labas. Opo. Gold Eagle. Nabutan ko no? lang Di po. ba? Tsaka isa pa sa tinitigilan ko, alam mo ba, yung yung mga shopping, Ano yun? yung TV Hindi ko po shopping, nabutan yun.
Hindi, long before nagkaroon ng O-Shopping kasi ngayon na lang yan. Matagal na yan yung mga TV shopping na hindi for some reason pagka yun ang palabas napapatigil ako doon kahit hindi naman ako bibili. Di ba naaaliw lang ako doon sa kung paano lang ginagamit yung, di ba? This knife can cut through your life. And, diba? Ano kihiwain ng knife? Yung buhay. Oo, di ba? Kaya parang wow, nakaka-amaze. Tapos yung pronunciation pa doon, di ba? For only 4,995 pesos. Ganon, di ba? But wait, we're not done yet. There's more. If you call the next 30 minutes, The next 30 minutes, we'll put to your auntie, ganon. we will include this set worth 1,995 pesos for free. Yung parang, wow, ang galing naman nito, no? And we're not stopping yet. And we're not stopping yet. If you call right now, di ba? Ay, naku. Opo, may ganun pa Nakakatuwa. nga. Salamat sa pagtawag. Okay, Bye-bye. thank you. Yun na po, Sean. Ano ba yan? Ano pa bang pag-uusapan natin? Eh, di ba yun naman talaga? Di ba kaya... Opo. Kumusta ka naman, Michelle? Kumusta ang buhay-buhay? Ayos lang po. Ayan, yung ayos lang eh. Ano yan eh? Struggling to move on po. Kaya Chico. Struggling to move on, hindi struggling to move on. Ay, struggling na sabi ko. Naninigas na po yung dila. Kinakabahan kasi ako. Ay, naninigas ang dila. May Opo. I-stretch mo yan. Ilalabas mo. Tapos di ba? Tapos, hindi nga totoo yan. Up, down, up, down. Up, down, tapos paikot-ikot. Yan. Tapos babaliin mo ng yung ilalagay mo doon sa may pallet mo sa taas, ganyan. Opo. Hoy, nakakatulong ang yung paggaganyan ha. 'Di ba sa choral, sa choir meron kaming ganyan yung exercise, papangitan ng mukha exercise, no, ilalabas mo yung dila mo, i-stretch mo para masanay siya. Yung lamog face lang po ang nabutan. Yun, yung lamog face, no. Teka lang, yan na nga, doon na tayo, rekta na tayo doon sa bakit ka nagmo-move on? Ano ang pinag-move on mo? Ano po kasi, naging single mom po ako just recently po. I'm married po. And, ano ba to, medyo magulo na po tsaka complicated. So, si baby mo na sa'yo? Ano ba to? Opo, nasa akin po. Ilan taon na siya? Wala pang 1 year. Po. Ha? 2 years old? 3 years old 3, okay. Opo. Tapos, asan yung tatay niyan? Tapos, nasa kanila po, nasa parents niya. Parang binahawi or parang binigay ko na rin. Hindi ko po alam paano man. Binalik mo, no? Opo. Bakit? Anong nangyari? Ano na po yung nag-ugat-ugat na po sa maraming bagay. Isa na rin po dun yung kasi po, di ba yung kauungkat ko na naman po, binabaon ko na kasi, una po kasi, nagsasama po kami, madalas po kasi although tama yung sinabi ng Papa Jackson noon, na hindi masama humingi ng tulong sa parents. Kaya lang po kasi nagiging walang direksyon na yung buhay namin. Hindi po siya nagtatagal sa isang work. Tapos may times na rin po na nag-cheat siya sa akin. Although chat lang, sabi niya, wala pa daw po siyang nami-meet in person. Yung way of conversation lang nila kasi hindi ko rin matanggap or hindi ko rin ina-expect from him. Kasi kilala ko po siya as yung parang napaka-gentleman, napaka-respeto sa mga babae. Then suddenly, nalaman ko na lang na parang kakaiba na siya. Yung the way nang mag-usap sila, medyo, wow, below the belt na hindi ko in-expect from him talaga. Mamahalay, ganun. Opo. Sasabihin ko, parang sasabi niya is, sasabi niya, may gina po siya kasi yung pinuntahang website, I can blank. Yun. Tapos, doon pa lang po, may mga friends na siyang nabuo and then, hanggang naging... Talaga? iCanBlank.com? Messenger friends niya rin po. Tapos, yun. And then, ayun po yung unang beses. Pangalawang beses naman po, yung unang beses pala po katatapos, I mean, 4 or 3 months pa lang po ako nung nanganak, after ko manganak. And then, mga after 2016 po ata nangyari yun. 2017, nahuli ko naman po siya. Kaso nagtatrabaho po siya nun sa Paris. May ka-text mate siyang babae. Sorry ba, doctor, tatrabaho. Ay, diba, may
pala po kay Gideon. Sorry. Sa Sunday, nasa Paris Point Show Boulevard ako. O, dito lang, malapit lang. Bukas po. May pasok na po. Hindi bukas. Thursday pa Sunday lang. pa. Okay. Sige, o nga pala. Yun po, nagtrabaho po siya sa may Padis, Nova Regis, Nova Stop. Tapos doon po, nagkaroon na siya ng mga ilang babae na namimit. And then sabi niya, ina-assist lang daw niya yun. Pero yung nabasa ko na naman sa text, more than sa assist yung ginagawa niya. Ang sabi niya dun sa babae is, I can't stop thinking of you. Although nagsasama kami nung time na yun, I mean, karatapos lang nga lang namin nung yun, nabasa ko sa cellphone niya. At saka yung oras kasi is parang before namin gawin yung do, and then after nun. Before nyo gawin yung ano? Yung do. Yung ano ba? Wow! Ayun. Wow! Before no. Wow! Wow! Yun. Kasi naano ko po yung time. Sabi ko, baka naman, noon or whatever. Tinignan ko yung time. Sabi ko, wow, bago namin gawin yun. So, ang sakit. Hindi, sabi ko, okay, ano na naman ba to? And then, yung third time na naman po, recently, nung hiwalay na kami, actually, hinabos ko siya kasi nga, sabi ko, ayaw ko talaga na magkaroon kami ng, maging broken family. Sabi ko sa kanya, kung po pwede, bumalik siya sa amin. Tapos, nung ma-discover ko sa phone niya na may mga kachat na naman siya. Tapos, yun. Ano pa ba? Dami kasi na eh. And then, ayun na nga, nagiging gano'n na nga siya. May tendency pa siyang, mag-rely much dun sa parents. Although, wala po kung ano ba ito sabihin ko? Siguro mali rin po talaga ako. Masyado na po kasi, sobra naman po yung masyado niyang pagre-rely. Kaya naman po namin, pero hindi niya muna isinangguni sa akin na, hindi baka pwede naman, gawa natin parang gano'n, hindi, takbo kagad siya doon sa nanay niya. Although wala po kung ang akin lang is, nasasaktan din ako din yung nanay niya, hindi niya muna anak, baka pwede naman pag-usapan niyo muna yung ano bang decision niyo, ano bang plano niyo or ganyan. Ang lagi na lang po nangyayari is, may plano na po silang mag-ina bago pa ma-relay sa akin. Kaya di ako nasasaktan. Para saan ba ako? Ano ba existence ko rito sa relasyon namin? And then secondly, basta ang sabi niya rin po, ayun din po, inaamin ko rin po, hindi po ako nagpapasabit sa kanya. Kasi yung trust ko po kasi sa kanya, sa tuwing sasawihin niya ako na, nagsusuot ka na naman ng damit na ganyan, or nagsusuot ka ng pambahay na walang panloob. Ayun. Sasabihin niya na, sasabihin ko pala sa kanya na, bakit? Tumitingin ka nga sa iba bakit ako hindi pwede? Parang ganon. Mm-hmm. And then, yun rin po, isa na rin po yun, Papa Jackson, sa Chicoloko, yung yung huli ko po siya sa cellphone niya na meron siyang mga collections ng mga Pokemon. babae. Hindi po. Hoy, hindi namin alam yan, ha? Kaya yung ating gawin gallery ko ngayon, wala kang makikita ka nun yun dyan. Hindi. Wala. Pictures po siya ng mga babae. They are all Filipinas. Wala akong picture ng mga kung makasabi ko alam niyo po yun. Ano po? Kahit pakalkat yung gallery ko sa inyo, wala kang makikita. Sa akin, iba yung picture po picture. na yun, picture po ng mga babaeng nakikita po yung legs. Fetish, inamin niya po sa akin na fetish niya yung legs. Kaya talaga? isa rin daw po yun na nakita niyang attraction niya sa akin. Although okay sa akin kasi, wow, attracted siya sa akin. Ganon. Ganda ng legs. Diba? Na-extend po bigla dun sa labas Marami na po siyang, as in collection po talaga ng mga picture ng legs ng mga babae na kahit nakapalengke mode. Pinipicturean niya. Basta may legs. Opo. Ano po? Basta may legs. Carry na. Opo, yung legs po na parang
ano yung legs palang ulam na, parang patating yung legs, parang ganon. Ang sarap naman ng patating. Ay, sorry. Ganun ko kung i-describe kasi parang pata po yung legs kasi ganon. Di, yun po. Kailan pa kahiwalay? Naghiwalay na po kami October 2017. Tapos kasi 6 months lang po itong April. Okay. Ang tawag dyan break-sary. Break, Shari. Sorry. Isa pa po, Papa Jackson, hindi ko naman din po sinasabi na kasalanan niya lahat. Aminado naman po ako na may pagkukulang po. Okay, so anong kasalanan mo naman? O sige po, una po, ano po kasi mabilis po yung mga pangyayari. Kinasal kami and then parang few months later, nabuntis na po ako. Tapos, then wala pa po kami isang taon. Ano kasalanan mo doon? Kung nabuntis ka kagad? Sabi daw po niya kasi, hindi daw po siya handa. Nabigla daw po sa mga nangyari. Nabigla pero nagpakasal kayo? Po? Nabigla pero nagpakasal? Opo. Tapos yung nagkaroon ng anak. Yung gano'n. Yan ba yung tingin mo kasalanan mo? Hindi mo kasalanan yun. Oo, tsaka paano yun, di ba? Kasi papadya ko sa totoo lang po. Kasi parang kasal po kami ng kasalang bayan. So parang nakita ko po yung nakalagay sa poster na, may kasalang bayan sa ganitong court. Pakasal na tayo. Ano po kasi... Yan ang problema kasi sa mga kasalang bayan eh. Dapat merong option ng hiwalayang bayan eh. Diba? Para isahan din, ano? You make it too easy for people, diba, to get married and yet there's no option, diba? There's no option for a way out. I'm just saying. Yun nga po. Yun po. Sabi niya bigla daw po siya sa lahat. Pero tinanong ko po siya noon. Sabi ko, don't blame yourself. Di mo kasalanan yan. Don't blame yourself. Pero ito pa po, sige pa, Dok, pero hindi naman po ako nagmamalinis. May punto po kayo sa part na yan. Ito po, nung medyo nahuhuli ko po siyang, ito rin po, yung nasaktan ko po siya, Papa Jackson. Sobrang sama ng loob ko kasi dahil nung magkahiwalay. Ano yung dahilan? Ba't mo siya sinaktan? Sige po, una po, nung magkahiwalay kami neto, lagi na po kasi kami on and off eh. Nagkahiwalay po kami, naghahanap po siyang trabaho. Ngayon, isa sa mga requirements po doon yung kumuha ng birth certificate sa NSO. Kumuha po siya sa may East Ave. Ngayon, nung makita ko po yung phone niya kasi bumalik siya rito, parang may para kuhanin yung gamit or parang pamustahin yung anak namin. Nabasa ko po sa cellphone niya na mayroon na naman po siyang kachat na babae or ka-techmate na babae. Kasi nanong ko, saan mo ito nakilala? Inaamin naman po niya na nakilala lang niya nung kumuha siya ng birth certificate sa NSO. Sabi ko, grabe naman. Okay naman na lalaking to, di ba? Brada ka. Kahit saan-saan ka na lang pumupulot. Baka agwapings nga. Hindi po, Papa Jackson, para pong kasing lapad po ng planggana. Promise, Papa Jackson. Tapos, yung typical na parang si Mr. Clean po sa bareta. Ganun po yung tsura niya. Puro lait na, wow ha? Ay, kasi masasaktan ako, Papa Jackson. Nilait din po nila ako eh. Tinawag nila akong POK Square. Hindi ko nasasabihin yung tama po. Pagkawantas. Para sa info kasi yun na nga po, ito na. Di na doon na sa bahay namin. Wala po yung mga parents ko kasi naninirahan po talaga kami sa parents ko. Isa rin po yung tingin ko kasalanan namin or mali namin. Dapat bumukod kami. And then yun na, nung nahuli ko po yun, ang sama talaga ng loob ko. Sabi ko, grabe, ako hirap na hirap mag-alaga ng anak natin. Nag-aalala sa'yo na naghiwalay tayo. So dahil may nakita kang nakipag-hug siya sa babae naman niya sa lansangan, nasaktan mo siya. Opo, napalo ko po siya ng lata ng gatas ng anak. Don't feel bad about it. Buti nga, ginanya mo lang eh. Diba? Alam niyo po, Papa Jackson, after naman din po, nagsisisi ako kasi hindi, wag kang magsisi. Wag kang magsisi kasi hindi mo na magagawa. Wait lang ate, kumalma ka. Hindi mo na magagawa yun kung wala kang pinagre-react ka. Nag-react ka lang naman eh. Alright? Don't feel... Kung ako yata, tinubo kayo mukha niyan eh. Yung lata ba, pinalo mo ba? May laman ba yung lata? Opo, kalahati. Dapat nalagyan mo ng graba, parang bigat. Hindi, isa pa po, nakagat ko nga rin po yun sa braso. Hayaan mo lang, kasalanan niya yan. Nakagat hindi mo pa, Jackson. Pakinggan niyo po rin ako. Sabi po kasi ng parents niya, battered husband daw po yung husband ko. Ate, ganito, wait lang. Ganito yan. Kung may asawa ka na mabait, diba, kalmado, diplomatic na tao, hindi nagloloko, hindi babaero, hindi manyak, at napalo mo ng lata ng gatas ate,
kasalanan mo. Correct. Kaya lang yung asawang babaero, manyak, namamanyak na yung babae, kung napalo mo na kate ng bote ng 1.5 sa mukha, na may lamang bubog tsaka tamtax, okay lang yon. Ay, guys, ganito ano? Wait lang, ate! Ay! Kasi wala pong kumakampi sa akin. Kalma! Makinig ka. Ganito ano, mga pangga, I am not teaching, alright? I am not teaching kayo mga babae na maging violent. That's not my point. Ang problema, ate makinig ka nga muna. Pag-unos, Jilly ka. I'm not teaching you Kumalma ka guys to muna. be violent ha. Hindi naman yan ang pinupunto ko. Ang pinupunto ko dito, kasi kayo, may mga ibang lalaki na kapag nagloko, yung mga gagong ito, tapos nahuli ninyo, tapos nag-react kayo, nasaktan nyo physically, di ba? Nagsisi kayo. Anong inaasahan ng lalaki? Pag niloko kayo, uupo lang kayo sa isang sulok, tapos magmumukmuk kayo? And then you blame yourself? Hayaan mo lang, don't feel bad about it. Buti kayo lang, yan lang ginawa mo eh. Isa pa po kasi, hindi lang naman po yung isang nagawa ko. Baka naman po kasi sabihin nyo, ang gaan lang. May isa pa po napalo ko po ng walis tambo. Yun yung sa Baguio na walis tambo. Hayaan mo lang. Kailangan sa Baguio pa. Ayun, hindi pa makapal po kasi yung parang kahoy nun. Matitipay talaga. Bakit mo ba nagawa yun? Ba't mo nagawa yun? Kasi yun po yung unang beses na huli ko siya. Ayun po yung 4 months pa lang po kung nakakapapanganak ko pa lang po. Okay lang yun, nahuli mo eh. Nahuli mo. Pero kapag ang sabi kasi po nila, mali daw po kasi sa harapan ng parents niya. Nasuntok ko nga po ng uppercut yun eh. Sabi niyo. Ano nga yun sa street fighter? Hadukin. Hadukin. Sana hinadukin mo na lang muna. Horyuken. Hindi po eh. Diba? Horyuken. Ako talaga. Kay Ken yun eh. Kaya kay Rayo. Yun po. Tapos Sino yun, power tapos yun? yung police daw kasi hindi ko daw po naaalagaan siya. Ina-uppercut. Kasi kulang daw po siya sa yung pag-aasikaso. Aminado po ko doon. Kaya nung papadya ko ng paliwanag ko, kailangan bang mambabae ka? Or kailangan bang magsinungaling ka? Kailangan rin bang mag-rely ka sa nanay mo para lang mapunan yung pagkukulang kung di mo man lang ako kinausap. Isunong ko siya. Kinakausapin po kami ng parents namin. Ay, parents ko. Ano na yung parents ko po kasi di naman nagbubuhat ako ng bangko. Kasi lalo yung tatay ko, napaka-open-minded po niya. Inaamin niya rin po na ikaw kasi may mali ka rin. Bakit ganyan-ganyan sa asawa mo? Ang akin lang is, pinupunto ko, hindi naman ako magre-react ng ganito kung hindi naman niya ginawa ito in the first place. Hindi Exactly. ako Nagre-react ka lang naman, ate. Alam mo, magiging mali ka. Ate, alam mo, napakadaldal mo. Wait nga. Sorry Magiging naman mali po. ka kung natutulog yung tao, walang ginawa, pinalo mo naman istambo, yung mali ka doon. Opo. Eh, nahuli mo ng babae. Kuya Chico, kaya ingungod ko ba yung istambo sa bibig niyan eh. Diba, hindi ko na mapalo. Pakakain ko pa sa kanya. Ay. Sabi niya na mali talaga po ako eh. Kung ako yan ba, alam mo yung pambomba ng CR, yung Oo. inidoro. Ayaw po. Wala pa Habang kami ganun eh. ay sa bagay wala kang ganun. Papahiramin kita. Gamitin ko muna, di ba? Gagano ko sa bibig niya. Ikaw? Ganun. Oh, hindi kasi may ginawa nga, nagre-react ka nga lang talaga. Eh, mali daw po. Mali kasi naman yun. talaga Dapat- kung manakit, di ba? Kung sa mali yan, mali, pero may dahilan naman kasi. Mali siya, pero naiintindihan naman namin kung bakit mo nagagawa yun or ba't mo nagawa. Pero, yun nga, ito pa po, ano rin, bukod doon, sa totoo lang may amin rin po ko, pinapalabas ko po na may naliligaw sa aking mga lalaki. Mali yan. Pinapagsilis ko po siya. Mali Opo, yan ate, yun pag nga, sinampal ka din niya sa part na yan, eh, buenas ka din. Wala rin. Oo, Kasi meron po siyang coworker sa isang car company. Dati na rin po siya nag-ahente. Oo. Ano po siya, yung katrabaho niyang yon sinabi na bet daw po ako. Tapos, Bet na bet. Sino ba ka mga artista? hindi mo, wala po. Sino Wala artista? po. Singer, Ano po? painter. Ano po, singkit lang po ako. Yun lang po. Ano ka? Singkit lang po. Singkit. Opo. Singkit. Tapos, ayun, bet na bet daw po ako. Sabi niya, huwag ka makikipag-chat doon or makikipag-contact doon. Pero wala talaga akong ginawang kahit ano. Pinalalabas ko lagi sa kanila. Nag-text sa akin si Mr. ganito. Amsa daw, ganyan-ganyan. Pinapalabas ko laging gano'n. Kasi ang akin lang po, gusto ko magiganti pero hindi ko po ginawa ng action. Pero mali pa rin yun, Literal mali na pa rin yun. Mali po mo. Mali Yun pa nga rin yun. po. Yun, dahil din po doon, natawag po ako nung tiyahin niyang pakilamera rin po at yung nanay niyang konsentidora na
OK Square. Yun po. Ito pa po, kaya ko rin po na masama rin ang loob ko sa parents niya rin po, Papa Jackson at Kuya Chico. Kasi nung unang beses naghiwalay kami, sabi pa naman po ng tatay niya, okay lang yan anak, napapalitan naman ng asawa, yung anak masusuportahan naman. Hindi, ate, wait lang. Wait. Pero alam mo, Ate, wag mo nang i-take it against yung parents niya yung sinabi. Kasi anak nila yun eh. correct. You don't expect them, ate, na ikaw yung unang-unang kampihan. Alright? They're just being parents sa kanilang anak. Alright? Wag mo nang... Kasi anong inaasahan mo? Ikaw kampihan. Kasi Papa Jackson, meron kami anak. Hindi na ang punto ko. Ang pinupunto ko sa'yo, kung nagsalita yung magulang niya ng gano'n, kay tama o mali, nagiging magulang lang sila. And believe me, tama magulang po. ka rin ate, ganyan na magulang, di ba? Nay, nakapatay ako. Anak, nasan lilibing natin para hindi ka mahuli. Ganun na magulang eh. Di ba? Eh, yun nga, yung nanay niya po, sinabihan pa po ko na, okay lang yan, normal lang naman sa lalaki. Aray, O, hindi tama yun. Pero, Pero tsaka alam mo, feeling ko rin kasi Papa Jackson, ikaw Michelle, kaya din sila ganyan, hindi kasi kayo in good terms din talaga Oo. ng magulang. Opo, aminado po ko yung side po niya, hindi po kami in good. hindi ka kamahal-mahal. Hindi, ayaw ka nila in short. Actually nga po, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kami, ang sabi po ng nanay niya, ano magagawa ko? Ikaw gusto ng anak ko. O, di ba? At saka, Tsaka kang no. wala kang no choice. At saka parang, hindi ko alam kung nagawa mo sa part na yan or kulang no na effort sa part mo na magustuhan ka man lang. Kasi syempre, may mga ganyan, marami namang ganyan eh. Nang una, hindi gusto ng magulang. Pero nagpursige naman, gumawa ng mga efforts at ng mga hakbang para unti-unti matanggap at magustuhan, di ba? Ha? Mabigat po kasi talaga ang loob ko sa kanila eh. Kasi gawa nung nakikita ko Tanga na po ka. yung... Di ba, magulang niya yun eh. Dapat pag magulang ng asawa mo, magiging magulang dapat tingin mo. Opo, sorry na. Kasi baka ganun din yung nararamdaman nila yan. Siyempre, i-expect mo ba na sila pa yung mag-a-adjust para sa'yo? Kasi magulang nga sila eh. Tama. Aminado, yun nga rin po. Actually, nag-a-adjust naman po sila. Kaya lang, every time kasi may ginagawa yung anak nila, sinakampihan nila or parang kinukonsinti po yung mali. Oo, Ang pero akin hindi lang- kasi ako, tingin ko naman dyan kung hadit ben okay ka naman sa kanila sa simula pa lang, baka hindi naman nila kinukonsinti yung anak nila, kung alam nilang mali yan. Kaya lang hindi nga eh. Ganito yan ha, Chico. Wait lang Michelle. Ganito yan. Di ba kasi ayaw nila sa'yo. Opo. Ayaw nila sa'yo eh. Ngayon yung anak nila ng babae, isipin ng magulang na, papalitan na niya yung manugang na ayaw ko. Matutuwa sila kasi ayaw nila sa'yo. Eto pa yun ate, alam mo nang ayaw nila sa'yo, hindi ka gumawa ng effort para magustuhan kanila, hindi mo siya nakikinig, okay? Opo. Sorry na. Correct. Di ba? Nakipagmatigasan ka. Oo nga. Di ba may kasabihan, huwag ka magmatigas, hindi ka naman anes. Kung anes ka, magmatigas ka, okay lang. Pero hindi naman eh. Yun lang, yun yung mali nga sa part mo. Kapag matigasan ka, magulang yun. Ano gagawin natin? Hindi di ba yung mga magulang ng yung mga magulang ng boyfriend o ng girlfriend o ng asawa, hindi dapat kinakalaban yung mga yan. Aminado po ko, nakakalaban ko po kasi. Diba? Mas magandang gawin, kunin mo yung loob, di ba? Para maging kakampi mo. Para pag may gawing salbahe, no? O yung kakaiba yung anak nila, sila yung una magtatanggol sa'yo. Kaya lang hindi. Well, Hindi. at saka wala na dahil ayaw mo sa kanila, ayaw ka na rin nila. Wala ka nang gagawin tama. Lahat ng gagawin mo mali. Humingi naman po ako ng tawad sa lahat na nagawa ko. Yun naman po ang pinakalas na ginawa ko na lang bago kami tuloy naghiwalay. Sabi ko, Okay na yan. humingi ako ng tawad sa parents niya. Oo. Yun lang. Tapos, Wait, kanina mo sinabi yung pagiging ng tawad sa ex mo? Hindi po. Ganito po, ginawa ko. Pumunta po ako doon ng maaga. Na doon po yung father-in-law ko. Tapos yung mother-in-law ko. Kasi nakasagutan ko yung mother-in-law ko. Pumunta po ako talaga sa bahay nila. Tapos lumud ako. Humingi ako ng tawad na. Pasensya na po sa lahat ng ginawa ko. Ganun. Yun lang. At least nagawa mo yun. Well, Good kahit yan. pa paano, di ba? Nag-effort naman po ako kasi gusto ko bumawi kasi pinapabalik ko kaya ako. Yun, ate. Nagmamakaawa ka, nagbago ka sa magulang niya kasi iiwanan ka na. Hindi yung Correct. tama yun. Oo, Di ba? Oo, natakot ka lang. Oh, hindi yung tama yun. Gumawa ka ng effort sa panahong huli na yung lahat, di ba? Yan. Effort ka naman din na pala, bakit hindi pa nung una? Tama. Sayang lang tuloy.
Opo, kaya nga po ganun. Tapos itong lately, okay naman po kami. Nagkukonta kami ng asawa ko, nagkakausap niyan. Sabi niya, babalik daw siya. Mag-iipon lang daw po siya or ganyan. Pero para kasi hindi ko nakikita effort nila. Talaga may willingness siya na magkabalikan kami. Kaya doon din ako medyo naaasar, naiinip. Wala eh. Nag-usap po kami, nagplano pa nga po kami na by March, mag-iipon tayo para pag gusto natin bumukod. Kasi sabi niya, gusto naman daw talaga niya mapagbalikan sa akin. Ewan ko lang kung totoo pa ba talaga yung sinasabi niya. Kasi usap ko sa kanya. Sabi ko, maawa ka na sa anak natin. Sabi ko, ayaw ko talaga ng broken family. Sabi ko, magbabago kung gusto ko. Sabi ko sa kanya. Tapos, ayun, sabi niya, hindi na daw siya mapapalagay dito sa amin kasi masikip din yung mundo na dito sa amin. Nililiit din po siya kasi dito eh, kasi yun din po, may part din po kasi na parang may taon hindi talaga siya nakapasok, parang half year ata na wala siyang trabaho. Ako lang po yung kumakayod. So nakikita ng mga parents ko yun, okay naman, lalo yung tatay ko naiintindihan naman eh. Kaya lang po kasi siya naman po yung tipo ng tao na kailangan pa instructionin sa lahat ng bagay. I mean, napagdaanan niya, ituro na sa kanya. Ngayon yung paglalaba ko nyari, maglaba ka na, kailangan pang tuturuan. So, yung mga magulo ko sinasabi na, di pukpuk pa daw po. Kailangan pa bang pukpukin? Nakikita naman yung sitwasyon namin. Willing naman silang tumulong. Kaya lang, tulungan din daw po niya yung sarili niya na maging responsabling ama. Kasi sabi niya, di daw niya alam paano daw maging ama. Sabi ko, tuturuan ka naman namin dito, tinutulungan ka naman namin dito. Pero wala po kasi sa kanya yung willingness eh. Minsan po, yung nanay ko pa po mag-aasikaso sa anak ko, kahit nandiyan naman siya at naturuan na po siya eh. Wala naman po siyang trabaho. So, yun lang, parang cooperative effort lang. Yun, kaya parang liliit na po siya ng liliit. Tapos every time may bibisita dito mga kamag-anak namin, sasabihin, ano ba yan, ang tamad-tamad naman ng asawa ni Michelle, ganun. So, although may mali rin ako, dapat sinakampihan ko siya or parang dapat iniintindi ko siya. Kaya lang kasi pagod din ako minsan, hindi ko nagagampanan yung duty ko bilang asawa. Hirap din po ako mag-adjust. Kaya yun, sabi niya, ayaw na daw niyang bumalik dito sa amin. Ayaw na daw niyang tumira pa dito. Sabi ko, bumukod tayo, mag-ipon tayo. Sabi ko sa March, may ambagan tayo. Sabi ko gano'n. Parang patlak lang ah. Parang inuman. May ambagan tayo. Yan nga po eh. Pagdating po ng March, wala akong narinig sa kanya na, ito na yung effort, ito na yung, yung ambag ko, ganito, ganyan. Wala, hanggang umabot na po ng April, wala. Tapos ang sabi niya sa akin last time, nagbayad daw po siya ng laptop, naiintindihan ko yun. Sabi niya, final payment na niya. Ngayon po, April na, wala po siyang inaabot kahit magkano. Wala talaga po. Wala rin siyang pakialam na kamusta na yung bata. Kung willing talaga siyang bumalik at bigyan importansya yung pamilya namin, lalo yung anak ko na lang. Wala rin po talaga eh. Doon po ako nasasaktan. Sabi mo, babalik ko. Sabi mo, importante ka sa'yo itong pamilya na tulad yung anak ko. Wala na rin po eh. Wala na. Di ibig sabihin hindi. Ngayon po, may mga nag-encourage naman sa akin na pray, nalilito lang siguro yan, bigyan mo ng time, ganyan. Kasi ito yung sabi daw po, pag yung tipong lalaki dito na makipag-walay sa'yo, hindi na makipag-contact yun sa'yo, hindi mo na makakilap, wala na talaga. Recently po, na-text ko po siya para humingi ng tulong kasi napilayan po ako sa paa. Bakit anong ginawa mo? Pinalo mo rin sa mo, Istanbul, no? Hindi po Papa Jackson, nag-search po kasi ako tapos naglalakad lang po kasi wala nang pamasahin ng talsa yun sa may CTF po. Tapos yun, natisod lang po ko, parang namali ng hakbang. Ayun, napilahan yan. Kamusta ka na ngayon? Ayos naman po. Magaling ka na? Naman na po. Opo. Yun. Nag-message ako sa kanya, baka pwede naman tulungan mo kung makauwi. Kaya tinabid mo na lang ako sa may terminal ng SM, Mega Mall. Nag-reply naman po siya. Hindi naman daw po siya tumulong sa akin. Pero hindi ko po alam ano po ba yun. Tulong na lang as friend o nakukonsensya or may hindi ko alam. Hindi kami makakasagot yan siya. Hindi ko alam. Kasi ako sa point of view ng babae, iba naman sa point of view ng lalaki. Ganun.
pala, sabi niya, kung magbabalikan tayo, worth it pa ba ako? Kasi ngayon daw, nagmumove on na daw siya, may mga chatmate na daw siya. Sabi ko, grabe naman. Pero hindi po ako ng tawad sa kanya. Sabi ko kanya, patawarin mo sa matang pagkukulang ko, kasalanan ko, gano'n. Sa lahat-lahat. Tapos sabi niya, hindi daw niya alam kung may chance pa amin. Sabi niya, pinasahan ko po kasi siya ng movie. Nang? Parang movie po, Christian movie about relationship. Sabi ko, baka makarelate tayo dyan. Sabi ko ganun. Sabi niya, nakarelate daw siya. Kaya lang, sabi niya kung magbabalikan tayo. Sabi niya, am I worth it? So ba, hindi na daw na magmukmuk na siya umiyak. Kasi, yun nga, maghiwalay na kami. Hindi na daw, parang gano'n. Baka kasi mali yung moving pinasa mo. Ang tamang pelikula. Ang tamang pelikula. Ang tama kasi yung pelikula na dapat mong pinasa sa kanya. Ay, pinamagatang? Nagalit ang tilapia sa haba ng lumpia. yung parang langit-ngit ng papa. Oh yan, oo. Langit-ngit ng papag pero masyado nang luma kasi yung langit-ngit ng papag eh. Ayun po. Sendang kita ha. Hindi ko po alam. Hindi ko talaga alam. Ngayon po, sige, kasi parang din sa mga sinabi niya, litanya niya po, hindi na po ako sabi ko lang sa kanya na, okay, I'll give you time. Pero totoo lang po, sinigil na rin po ako maghintay. Dinala ko na po siya. Nagpalit na po ako ng number. Tapos, ayun. Tapos, hindi na mo nag-move on. Tinatry. Sabi ko nga, hindi ko naman chance rin sa babae kasi nagbago. Pero wala wala na po Ayoko na nga po sana maungat. Pero natatempo akong tumawag sa inyo kasi nakikinig po ako bago po ako tumawag dito. Kaya sabi ko, try ko na. Kasi what if kaya kung magigyan niyo ako ng sana sa something. Hindi ko alam. May tubig ka ba dyan? Marami po, malapit po ako sa sapa. Hindi tubig ng sapa. Tubig iinumin. Tubig sapa. Okay lang po. Tumahan ka nga muna. Iyak ka ng iyak dyan. Iyak ka ng iyak, be. Wala na naman tayo magagawa kung mag-iiyak. Mga matay ka dyan, kaiiyak. Diba? Pero, well, naiintindihan ko naman. Masakit sa'yo. Kaya lang, pag pinakikinggan namin yung kwento mo, ano lang siya eh. Nakakapagod pakinggan eh. Diba? Kasi, wala. Buti sana. Di naman kumaga ako, no? Hindi naman ako na nagtataka na hindi na nag-workout. Hindi na okay. Kasi, sabihin na natin, sinimulan yung hindi tama, di mo may mga kulang, aminado ka diyan. And as you go along, no, hindi pa rin tama at aminado ka rin diyan, no. Hindi mo ginawa. Ang dami mga pagkukulang. So anong i-expect natin na magiging outcome niyan? Syempre eto na. Diba? Tapos eto ka ngayon, no, you are being sorry na nagmamakaawa na ako, nagsusorry na ako. Iyang bagay na yan ang pagsusorry ay hindi naman guarantee na babalik sa atin yung taong ginawa natin ng mali, di ba? O ginawa natin ng kasalanan. Kung sa taong may pagkukulang tayo. Di ba? Mag-sorry ka, patawarin ka, pero it doesn't necessarily mean na sige ba, patawarin kita, tayo ulit. Diba? Pag pinili niya na, sige, papatawarin naman kita eh. Pero kaya lang, ayoko na sa'yo. Iba na lang. Sabi niya nga rin po, di na daw ganun yung nararamdaman niya kaysa sa dati. Tsaka, tiyan mo, ikaw to, bago ka tumawag, kinikwento mo naman sa amin, I am trying to move on, diba? Nandun ka na sa stage na yun eh. Mag-move on. So, kala ko ba meron pa eh, kahit konti. Wala na. Alam mo, ikaw na lang naman ang umaasa na meron pa. Siya, maliwanag naman niya kasing, kahit sinasabi or hindi mo niya sabihin, maliwanag mo namang nakikita na ayaw niya na sa'yo. Yung mga bagay ba hindi niya ginagawang effort o niya mag-aambagan sa ganun po ngayon talaga. O baka dahil palalang talaga sa kakayanan. Wala eh. Alam mo,
wala Michelle, you can say sorry all you want. Diba, kahit sa pamilya niya, sa magulang niya, sa kanya mismo. Pero hindi naman magic word ang sorry din. Wala. Malungkot lang yan kasi eto kay pinapasok mo na yung ayoko sana maging broken family kami. Masasabi mo bang buo ang isang pamilya kung andyan ang nanay, andyan ang tatay, andyan yung anak, pero lagi din naman nag-aaway, lagi din naman nagbabangayan, nagsasakitan pa, nagpapaluan ng walis tambo, nagaling Baguio. Buo ba ang isang, di ba? Buo ba? Okay ba yun, no? Para sa lumalaking bata, lumalaking anak, na makita yung magulang nilang nagbubulyawan, no, nagsisilipan, no, nagbibilangan, nagsasakitan. Hindi rin naman. So, kung yun yung concern, no, ay mas okay na nga, no, na hindi kayo magkasama. Tsaka alam mo, wala, kung ayaw na niya, wala tayong magagawa. Ikaw, kung gusto mo pa magkabalikan kayo, wala naman ako ibang sasabihin sa'yo, kundi, di, subukan mo pa rin, no? Mag-effort ka, humingi ka ng sorry, no? Kausapin mo sila. Sabi po nila, may pinagsamahan kayo, mag-asawa naman kayo, okay lang siguro, at ako bulabulin mo. Kailang minsan kasi, gusto ko sana pag-hina, para mo may nakikita ang pag-asa, wala minsan, wala. Minsan kasi minsan akala mo na nakakita ka ng pag-asa, pero ang totoo niyan, umaasa ka, 'di ba? Yun lang talaga yung gusto mong mangyari. Gusto mong umasa na may mangyayari pa, 'di ba? Magkakabalikan kayo. Pero pag ginawa mo na lahat, no, nag-sorry ka na, ginawa mo na yung effort mo, still wala pa rin. Maybe it's about time na Hindi po sabi kasi na baka kasi kulang daw yung sa ganung bagay na kailangan ng mag-asawa. Hindi ko naman po pag-swing. Kunyari, nagkahiwalay na po kami na nasa magulang na siya. Nandito ko sa magulang mo. Pag gusto niya lumabas, dapat kami. And then, alam na ako saan pupunta. Kaya lang ginagawa. Alam mo ba, Jackson, feeling ko, di ba, ito sa tagal-tagalan natin siguro ginagawa ito, no? May mga story tayong naririnig na sinimulang, sabihin na natin hindi maganda or sabihin na natin mali, no? Sinimulang mali, pero nagawa nila ng paraan. Eventually, naging okay naman, di ba? At nag-work naman. Kaya lang, ito kasi yung perfect example ng nagsimula na nga ng mali, nagtuloy-tuloy pa ng mali. Yung pinili nyo na hindi gawin yung mga bagay na pwedeng tatama dito sa mga pagkakamali. Tapos, magtataka ba tayo kung may iyakan portion to sa huli? Ako hindi na naman na. Ano po ba dapat yung ginawa namin noon? Hindi mo na pwedeng questionin yung dati at hindi mo na mababalik yun. Nangyari na yun eh. Di ba? Tama yung sabi ni Kuya Chico. Di ba? Nag-umpisa sa mali. Kaya lang yun ate, maitatama lang yung bagay na alam mo ng mali pag both parties are cooperative. Hindi na cooperative eh. Siya na mismo hindi nakipag-cooperate eh. Ano pa naman? Mali pa yung sinend mo na movie. Yun talaga yun. Umurong ang talong sa haba. Umurong ang tahong sa haba ng talong. Umurong. Hindi syempre, di ba? Pag sa lalagyanan. Anyway. Ikaw kasi, Michelle. Kahit after ilang years, pinitiyahin ko po. Ganun po yung nangyari. Okay naman sila after 5 years. Tignan mo, kagaganyan no, para ka ng tuta. Para kang tutang hindi nakadede. Alam. Ay kasi, may mga tuta kami dati, ganyan yun eh, pag hindi nakakadede. Tapos hanapin mo, andun ang layo na pala nung tuta. Ngayon, i-guide mo kasi di pa nakakakita dun sa dede nung nanay. Alam naman sa dede ko. Hindi syempre dun sa nanay. Diba? Ito si Michelle eh. Tama nga. Dapat both sides are willing, no? May willingness na maging cooperative. Kaya lang, anong gagawin natin kung ayaw niya?
magagaganyan ka dyan. Mag-aalatuta Sabi ka daw dyan. po nila, doon naguguluhan lang. Kasi nakukontak ko pa daw. Bakit nadating ito? Kasi kung wala na daw talaga, hindi na yung magpapaita kahit kailan. Hindi na yung makukontak daw. Baka naman. Kasi kumukontak ka, di ba? Kumukontak ka, hingi ka ng tulong. Hindi ka naman kumontak dahil sa nakikipagbalikan ka.